Laga sa panahon ng trahedya, masasandalan sa panahon ng kaguluhan, kaagapay ng bayan sa pagpapanatili ng kapayapaan. Ang inyong armed forces, puwersa ng mga kawal Pilipinong hatid ay totoong serbisyo. Ito ang inyong kawal Pilipino. Ito ang inyong armed forces. Magandang umaga po sa inyo lahat. Welcome po sa ating programang Up Up Batangas. Usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran. Tayo po ay napapanood at napapakinggan direkta galing po dito sa Blue Sapphire sa harapan po ng Fernando Air Base. At ito pong programang ito ay hatid po sa atin ng ating mga kaibigan galing po sa Rotary Club of Lipa South. At mga kaibigan po natin galing sa Batangas Chamber of Commerce and Industry at ang ating kaibigan galing po sa DZRH na si Bing Formento. Ngayon pong araw na ito ay napakahalaga po ito sa amin sapagkat ngayon pong araw na ito ay birthday ng aming kasamahan na si Past President Ding Andal. Good morning sa iyo, Past President Ding Andal, and happy birthday. Siguro, kantahan mo natin ang happy birthday si Ding. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Galing! Okay. Your birthday message muna, Ding, bago tayo magsimula sa ating programa. Salamat mga kasama sa Batangas Chamber of Commerce, sa kay Bing, sa Rotary, sa Philippine Air Force Combat Group, at saka dito sa atin sa City Planning. Magandang umaga, Calabarzon. At saka sa aking apo at anak, si Ladrick Gray, at saka si Shelly, ang kanyang ina. Kasama ko po ngayon ang aking apo, si Great, ang aming tawag, siya ay si Ladrick Gray Andal Torres. Kaya siya ay pinapalayawang si Great. Yan ang tawag namin sa kanya. Now, ang ating bisita sa umagang ito ay taga City Planning Office. At yan ang dahilan kung bakit ako ay pumayag na ang aking apo ay aking kasama. Planning is all about the future. It's looking forward. At tayo ay napakasaya ngayong umaga dahil kasama natin ang ating planning officer who came from the ranks at hanggang ngayon ay kasama pa natin sa lahat ng administrasyon ay nandiyan yan, si Ms. Fe Peña. Thank you very much, Ding. Pero bago natin ibigay ang ating microphone sa ating pong resource person, pabatiin muna po natin ang ating mga kasamahan po sa Rotary Club of Lipa South, sa Batangas Chamber of Commerce and Industry. But before them, si Ninong muna, si Bing Formento. Magandang araw, mga katoto sa Batangas. Kumusta po kayo? Thank you, Ninong. Si President Pete Calao. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito na naman po kami at napakaganda po ang talakayan ngayon. Sabi nga po ni Engineer Andal, ito po ang future. And Director Maramparo. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa aking misis, sa inyong lahat. Happy birthday, Ding. At sa mga nakikinig, maraming po salamat. Meds Kahanding. Magandang umaga po sa lahat. Pagsamasamahan natin ang Up Up Batangas. Si Ed Galim. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa Up Up Batangas at happy birthday po sa ating ding kasamahan dito. Gladys. Good morning po sa lahat na nakikinig at manonood ng aming programang Up Up Batangas.
kay past president na si Ate Nori, ano? Past president ka Yes, Ate Nori? I am. Yeah, past president ng Rotary Club of Lipa South and outgoing area governor and incoming PR. Kaya very Ang timely. galing, Good morning everyone and samahan po ninyo kami rito. And sa family ni Ding na birthday celebrant ngayon, baka pwedeng batiin natin si Ding sa kanyang birthday celebration. Happy birthday po, Lolo. Ang galing. Okay, thank you very much. And Ding, thank you very much also for celebrating your birthday with us dito sa Apap Batangas. So, sa kaliwa ko po ay makakasama po natin ating mga resource persons sapagkat pag-uusapan nga natin is about planning. Napakalaga po ito at alam ko na sa mga nakikinig po natin ay magiging interesado po sila. So, ibigay po natin ang microphone kay City Planning Officer Fe Peña. Madam Fe. Magandang umaga, Lipa. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga nakikinig at nanonood, lalong-lalo na itong mga nandito ngayon sa hall na ito. So, ang city planning po ay siya ang nagpo-formulate ng mga development plans kung paano mapaunlad ang Lipa. Pero hindi po ito ang tanggapan na siya ang nagsasabi kung ano ang mga programs and projects. The programs and projects ay nanggagaling po sa taong bayan. Kasi po, na-formulate ang ating mga plano sa pamamagitan ng pagkonsulta sa mga tao, sa taong bayan na inire-represent ng iba't ibang sectors, the academe, the business sector, yung mga barangay captains, at saka mga iba't ibang sektor ng ating lipunan. At ito po ay binubuo. So meron tayo yung tinatawag na mother of all plans. Ito po yung comprehensive development plan kung saan napapaloob po dito kung paano mapaunlad ang Lipa, kung paano natin makamit yung vision, kasi po may vision tayo. Ang vision natin ay ang Lipa ay maging dakilang lungsod na naaayon sa pandaigdigan pamantayan ng galing at pag-unlad na nakasalalay sa yung malakas na pananalig sa Diyos. Yun po ang vision natin. So with that, meron tayo dito sa Comprehensive Land Use Plan, nakalagay na po dito paano isasagawa ito. At dito rin nakalagay kung paano gagamitin yung mga lupa ng Lipa, kasi meron pa tayong 74% ng kalupaan ng Lipa. Actually, ang total land area natin ay 20,940 hectares at 75% po nito ay agricultural, at ito po ang pwede pang i-develop natin. And dito po sa Comprehensive Land Use Plan, ito po up to 2020 po na ito. Ito yung long-term development plan natin. So, paano ma-realize into action po yung mga planong ito? So, meron tayo yung annual investment plan na tinatawag na ito po yung yearly na plano kung paano natin matumbok yung ating vision. So, ito po yung annual investment plan na ito ay inaprubahan sa pamamagitan din po ng ating City Development Council. So, itong annual investment plan na ito po yung basis ng budget. Kung wala po yung annual investment plan, hindi po makakapaggawa ng budget yung iba't ibang departamento ng ating pamahalang lokal. Okay, so very enthusiastic ang ating guest ngayon. Mamaya ating pag-uusapan yan in details yung paano ginagawa yung plano natin, ano yung mga elemento ng pagplano natin, and then paano natin ini-involve yung mga iba't ibang mga stakeholders from principal, secondary stakeholders, yung ating external, internal stakeholders. Pag-usapan natin yung mamaya, Madam. Of course, yung ating pong usapan ngayon na hindi po makakompleto kung wala po ang security component. Kaya palagi pong kasama po natin dito ang Group Commander ng 740th Combat Group, si Colonel Arnel Villarreal. Magandang umaga po, Apap Batangas, sa usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran. Sa lahat po ng mga Batanggenyo at Batanggenya na nakikinig at nanonood sa atin sa umagang ito. Magandang umaga po. Si President-elect Alvin Castillo. Good morning sa inyong lahat. Apap Batangas, ito po ang lagi nating
ginagawa tuwing linggo ng umaga, alas 9 hanggang alas 10. At para sa inyong kalaman ay kami pong mga taga-Rotary, meron ding kahapon, nga pala, binabati ko si Bio de Silva, birthday po kahapon, at saka si Ding, happy birthday. Sana naman marami pa. Marami, mabasog mo kami. Okay? Magbabalik po tayo kay Jerry, kay Colonel Jerry. Thank you very much, Alvin. Siguro ako ang unang magtatanong sa ating panauhin ngayon. Ma'am, pwede bang bigyan niyo po kami ng idea kung paano ho natin isinasagwa yung proseso ng planning at paano pwedeng tumulong yung iba't ibang mga sektor dito sa Lipa City sa ginagawa niyo pong pagplano para ma-attain natin yung vision ng Lipa City na maging dakilang lungsod. Baka pwede niyo ring ipaliwanag ano yung mga components ng dakilang lungsod na yon, ano yung mga requirements doon na dapat pagtuunan ng lahat ng mga sektor ng ating mga kabayan. Thank you. Yun pong proseso, ito po, anong 2007, nabuo po yung Comprehensive Land Use Plan. At nagsimula po ito ay nangalap muna ng datos, ano ba ang Lipa? Ano ba ang sitwasyon sa Lipa? Ano ba mga issues and concerns na dapat i-address? So, with that, siguro ay magbibigay ako ng konting statistics about Lipa. So, ang Lipa naging chartered city noong June 20, 1947. So, meron tayo lately ditong June 20, 63rd founding anniversary. So, meron tayong 20,940 hectares na kalupaan and 1,025 feet above sea level. So, strategically located. Yun pong magandang katangian ng Lipa. Kasi 11 towns and cities ay nakapaligid sa Lipa. So, parang lahat ng mga roads are leading to Lipa. So, yun ang isa nating potential, yung strategic location ng Lipa. And sa ating population, we have yung latest census nung 2007, we have 261 na population at ang growth rate natin ay 2.46% po ang growth rate natin. Ang unemployment rate natin ay 11%, so ang employment rate natin ay 89%. Sa education naman po, ang sa pumapasok na 100 na estudyante ng grade 6, 99 po ang nakagraduate. At yun naman pong pumapasok na 100 na estudyante ng grade 1, 80 po ang nakakagraduate ng elementary. So, ang ating performance indicator sa education, yung teacher to student ratio ay 1:41. So, medyo maganda na rin po kasi ang ideal po dito ay 1:40. So, malapit-lapit na rin po tayo sa ideal na yung situation. Ang classroom to student ratio naman 1:37. So, maganda na rin po yung performance natin compared sa kung national average and siguro pati yung sa Batangas sa province. And sa health naman po, ang crude birth rate natin sa per 1,000 population ay 19 po ang birth rate natin. And sa death rate naman natin, for every 1,000 population, 4 po yung namamatay. So, ang ating maternal death rate, almost 0 po tayo. So, kukunti yung namamatay na nanganak. And sa infant death rates naman natin ay meron tayong 12 per 1,000. So, ang peace and order naman natin, yung index crime natin, ang crime rate natin ay 1.43. So, medyo mababa po yung crime rate natin. So, sa economy naman natin, meron tayong 10,000 business establishments. Kasama po yung registered and unregistered. Kasi hindi naman po lahat ay nagpaparehistro. And actually, ang sa Lipa, mas marami ang bangko natin kaysa Batangas. We have 60 banks. So, ibig indicator din po kung gaano kalago yung ekonomiya ng Lipa. Sa business environment, meron tayo sa business process outsourcing na siya na ang malaking nagpapaunlad sa Pilipinas sa ngayon ay actually late nung Tuesday lang tumanggap ang Lipa ng award sa Cebu. Kasama tayo sa 10 next wave cities na tinatawag na kung saan dito pumupunta yung mga investors sa business process outsourcing.
So, nung 2008, number 10 tayo. Itong year na ito, number 6 na po tayo. Yun po, tinanggap namin yung award nung sa Cebu. Ang mga katabi ko po doon, yung mga malalaking mayor ng Baguio, mayor yung bagong elect na si Mayora Duterte ng Davao, at saka si Mayor Arcilla ng Santa Rosa. So, maganda, pero yung successful po nito ay much of it will depend on the private sector, sa mga investors natin. Kasi ang titignan pa rin naman sa scorecard, 82% ang nakuha natin na score. Ang business sector, kailangan meron tayong mga buildings na po siyang i-rent ng mga investors. So, ito ay sa private sector po ito nakasalalay. So, ngayon, yung ACS natin at saka Teletech, merong around 200,000 na seats ito. So, imagine sa 2,000 na nagwo-work dito, magkano ang sa 14 na entry level, so mga 22 million ba yun a month ang sa mga salaries ng mga nandito sa ating BPO. So malaking itong BPO ay ito yung malaking sektor na sana ay malaking maiangat ng ekonomiya natin. So, sinabi ko kanina yung vision, and with that, ang vision ng Lipa ay great city that is attuned to the global standards of excellence and prosperity, founded no strong faith in God. So, ang mga Lipa, mga taga-Lipa ay talagang mga religyoso pa rin, mga debotong Katoliko, pero napaka-entrepreneurial din ang mga taga-Lipa. So, 10 years from now, yung great city, kasama na dito, globally competitive na ang Lipa, and still nandun pa rin yung ating malakas na panana na founded on a strong faith in God. So yung income ng Lipa nung 2,377 million, nung 2009 ay 698 million na po yung income ng Lipa. So ganun kabilis ang paglago ng income ng Lipa, and malaking porsyento nito nanggagaling pa rin sa internal revenue allotment, yung share natin sa collection ng BIR, sa mga revenues ng national. Pero unti-unti rin na pumapantay na yung income natin from local sources. At ang malaki dito, yung income na nanggagaling sa business taxes. Malaki po yun ang top source ng income natin sa local, yung business taxes. And then po yung buwis ng lupa. Tapos yun pong miscellaneous income. Yung miscellaneous income, kasama po dito yung bayad ng development ng mga subdivisions. And then kasama po dito yung income ng market. So yun po ang pinanggagalingan natin ng 5 top sources ng income. So sa health services natin, for every 1 peso na ginagastos ng city government, 9 centavos ang pumupunta sa health services. Sa infrastructure naman, 22 centavos sa infrastructure. So meron tayo, ano mga negative drivers, ano yung mga development needs and issues na hinaharap natin. So isa na dito yung negative growth drivers. Yung paglago ng pagdami ng population natin, hindi lang yung natural growth ng population, kundi yung mga pumupunta dito sa Lipa, yung tinatawag na migrants. Kasi nakita nila na maunlad ng Lipa, so madaming pumupunta dito, and usually yung mga iba, kita natin, dumadami na rin ang mga bahay doon sa mga riles, and sa mga subdivisions natin, dumadami na rin yung mga nanggagaling sa labas ng Lipa. So actually ang mga subdivisions ngayon parang ang bilis nilang magbenta, kasi kung inyong titignan from Central Luzon, Pangasinan hanggang Laguna, binabaha na yan. So saan pupunta ang mga, sabi natin, yung may kakayanan na matumira sa mga subdivision? So dito sila sa Lipa pumupunta. So ang dami din nating, as of now, meron tayong 120 plus na subdivisions dito sa Lipa. So ano pa isang negative driver natin? Yung undeveloped economic sector natin, kasi tumigil na yung pag-enter ng mga, like sa Lima, tumigil na yung pag-enter ng locators natin. So yung isa yun sa isang challenge siguro kung paano natin makuan ulit ang mga locators na mag-invest sa Lima. And emerging environmental concerns, yung mga
kasama na dito yung mga pag-encroachment sa mga protected areas, kagaya ng bundok natin, kung inyong parang may mga nagme-may-ari na dyan, may mga flooding din, erosion, at saka nagde-deteriorate na rin yung water and air quality natin, gawa ng sobra ng traffic. And meron din tayong, i-address din natin yung insufficient service delivery. Kasi meron yung, wala tayo sa ngayon, yung permanent waste disposal facility natin. Tayo ay gumagastos ng 17 million para madala yung mga basura natin sa Kabuyao. So kung magkakameron tayo ng atin and maturuan din na mag-segregate ang ating mga citizens, mababawasan po yon. So yun siguro ang isang i-address natin in the future. And then yung may congestion din sa urban dito sa city proper natin and traffic congestion. So yun po yung mga development needs ng LIPA. So yung proseso po, with that, yun po yung mga nakita nila na mga development issues and concerns noong 2007. And with that, nabuo po, iniharap ito sa meron isang consultation, isang planning body na kung saan dumalo lahat ng mga barangay captains, ang mga iba't ibang members ng sector, ng NGOs, ng mga civic organizations, at binuo nila ano ba yung gusto nilang marating. So dito nabuo yung vision na sinasabi ko. Ito po ay taong bayan ang nagbuo. Hindi po yung mayor o hindi po yung mga sangguniang panlunsod o hindi po kami. So yung taong bayan. So yung ang sectors na ito, sila rin ang nag-set kung ano yung paanong gagawin, kung anong gusto nila. Yun po ang proseso. So yung City Development Council later on, sila ang nag-approve. Itong City Development Council ay composed din of ibang mga barangay captains and ilang sangguniang panlunsod members and yung galing din sa private sector. So binabuo itong comprehensive land use plan. Okay, thank you very much. Siguro the first to ask question is our birthday celebrant, si Ding Ding. So salamat pe sa iyong pagpapaunlak na kami ay madalaw mo ngayon at makapagbalita sa ating mga kababayan. Napakaganda ng iyong ibinalita na tayo ay New Wave City at number 6 na tayo sa BPO preference ng mga investor. Ang aking nais na itanong, Pe, ay sa ngayon ba ay nagkaroon na kayo para sa ating program sa bagong administrasyon, kaya mayroon na bang mga pag-uusap ang inyong mga departamento para sa paghahanda sa bagong termino? Sa ngayon po ay ang iniimplemento natin yung annual investment plan na nabuo noong 2009. Yun po ang sinuportahan ng budget natin. And with the new administration, magsisit down din po yan kasi ilalatag din nila yung executive legislative agenda na tinatawag. Kung ano naman yung agenda ng new administration, doon naman po mabubuo yung plano niya. Pero ito pong plano sa ngayon, people's agenda. So ito po ay hindi plano ng ating mayor pa rin, Mayor Gosos, kundi plano ng taong bayan. So i-consider kung yung bagong mayor, i-consider po niya ito dahil ito ang gusto ng taong bayan na mangyari. So malinaw na ang trabaho ng city planning ay magbuo ng mga consultative meetings, makabuo ng agenda ng medium at saka long-term planning for the city, at ang mga ini-implement naman ng isang city administration ay ang kanyang investment program. Mga programa na nagja-jive doon sa ating misyon ng ating plano. Ano ba ang pinakamagandang balita na manggagaling doon sa unang termino ng unang portion or unang taon ng implementasyon ng ating city planning, ng ating city medium term plan?
maganda na po yung plano natin na itong nandito po sa ating long-term plan, and meron tayong comprehensive development plan na tinatawag. So, pero yung mayor, meron din siyang prerogative na ipasok yung kanyang mga initiatives. Doon sa 2010, budget preparation na po kasi. So, itong budget preparation na ito ay yung bagong mayor, pwede na niya pong ilagay yung kanyang mga prerogatives, na mga initiatives niya na gusto naman niya kasi ito po plano. So, kung meron din magandang nasa sa isip niya kung paano rin ma-realize yung vision na yon, kasi there are many ways in going to heaven, di po ba? So, pwede rin nyo ipasok po yon kung ano man po yung mga gusto niya. Ito, kung sa consultation niya with his Council of Elders o sino man yung mga kanyang mga economic advisors. So, yun, pwede ho, ipapasok po niya yun para mabigyan ito ng budget. Thank you very much. Bago ko ibigay kay President Pete yung microphone, itanong ko lang, sa planning ng City Hall ngayon, ng City of Lipa, ilan ang budget natin intended para sa security, sa peace and order? Because seemingly, mayroon tayong nakitang problema sa peace and order natin na may mga reports na mayroong nakawan, may mga reports na mayroong kaunting patayan, and yung mga incidents na ito ay hindi lang na-confine dito sa Lipa, kundi maging sa Metro Manila ay napapakinggan ito. And ito ay malaking dagok ito sa ating lokal na gobyerno. And may I know kung meron tayong enough na program para sa security and peace and order ng ating lungsod ng Lipa, and include mo na rin siguro yung ating traffic situation sa Lipa, because alam natin na ang trapiko sa Lipa ay malaking problema din ito ng ating mga kabayan. And seemingly, yung trapiko natin is lumalalay. Yung problema natin, lalo na dyan sa may city proper at saka sa market area. Because yung dating plano noon ni Umali na magkaroon talaga ng enough na parking area ay hindi nasusunod. Dahil yung mga parking area, baka pwedeng isama nyo rin to sa planning ninyo na kung ano talaga yung parking area intended para sa mga pupunta dyan, ay ibigay natin. Huwag natin nang lagyan ng mga stalls na sa ngayon ay nagiging problema talaga ng ating mga kabayan. Yes, sir. With regard sa peace and order, malaki-laki rin po ang naalat na budget para dito dahil naglagay tayo ng mga CCTV cameras. So millions din po ang worth ng CCTV cameras na ito, and nag-equip din tayo sa mga, binigyan din ng city government ng mga sasakyan ang police force po natin. Ilan yung bagong sasakyan na ibinigay, kung hindi ako nagkamali, 4 po ata na sasakyan, and may mga motorcycles din po na ibinigay. And to augment yung police force natin, ay lahat po ng mga barangay tanod sa lahat ng barangays ay na-mobilize po ito. At meron din po sila, financially supported din po sila ng city government. And binigyan din po lahat ng barangays din po ng mga sasakyan para sa pagroronda po nila. So meron din po tayong tinatawag na yung barangay night watch na dapat sila ang nagroronda paggabi continuously sa ating sa urban center po natin. So ayun, may mga binigyan din po ng mga computers, and may mga maintenance and operating expenditures din ng kapulisan na ibinibigay, like sa gasoline, sa supplies and materials po nila. So may augmentation po na binibigyan ng city government sa kanila. So hindi po na pabayaan. Sa traffic naman po, kagaya nun, yung ginawang one way, yung traffic po na, yung flow ng traffic, so isa na yun ng isa sa mga ginawa nila para ma-solve yung traffic natin. And kung mapansin po ninyo, yung ating mga rotonda ay dinemolish na para lumuang yung ating mga highways po natin, lalo itong dito sa may Lasal at saka doon po sa may City Hall, dinemolish na po yun para mas maluang. And
markets. Yun pong, meron po, pinagbubuksan din po. May mga binuksan na rin mga alternate routes po. Actually po, itong mga bagong magtatayo ng subdivision ay nine-negotiate na yung mga, kagaya nung may magtatayong bagong subdivision po sa may Latag na kung maaari, magbubukas sila ng daan po doon sa kanilang, sa gitna ng subdivision nila para yung mga manggagaling sa south, hindi na dadaan sa bayan, kundi doon na po dadaan sa alternate route na yon pag nabuksan na po yung subdivision na yon. So madami na rin po mga ginawang mga alternate routes para mabawasan yung ma-decongestion traffic sa bayan. Thank you very much for that very extensive, comprehensive report. Si President Pete. Magandang umaga po, Ms. Peña. Kami po sa Batangas Chamber ay very particular po sa investment. At para ma-update ko lang po mga nanonood, ito po natingnan ko po sa dyaryo. May katatapos po lamang na at babasahin ko po. Ito pong meron pong bagong programa na tinatawag na Philippine Investment Promotion Plan o yung IPA. At ito po ay plano ng ating national government from 2010 to 2014. Ang objective po nito ay para magkaroon ng investment sa atin sa Pilipinas. At ito po sa investment areas po na gusto nilang bigyan ng prioridad, nandiyan po nangunguna po ang agro-industrial investment. Nangunguna po yung sumunod lang po ang BPO at saka IT services. Pangatlo ang electronics, semiconductors, energy, renewable energy, logistics, hub, mining, shipbuilding at tourism. Ang katanungan ko po ay kanina po nabanggit ninyo na napakalawak po ng agricultural area dito sa atin at mukhang hindi po natin na ma-maximize. Ano po? In as much na nangunguna po ang agro-industrial investment, gusto ko po sanang itanong sa inyo ay ano po nakakapaloob sa inyong plano tungkol sa areang ito, sa bayan ng Lipa, at sa inyong palagay, ano pa po ang kulang para manguna po tayo, mabigyan natin ng prioridad ang agro-industrial. Kami po ay kabilang sa livestock. Pero paano po kaya natin mapapalaganap ang ating lupa para ma-maximize natin? Maging ito ay sa crops o sa mga pananim o magkaroon tayo ng mga planta na nakakapag-promote ng mga produktong agrikultura. Totoo po yon, yung agro-industrial talaga ang number one. Ganon din po sa Lipa, agro-industrial pa rin ang number one na prime mover ng economy natin. Kasi nandyan pa rin mga feed mills, nandyan pa rin yung mga poultry and livestock farms natin. Although yung mga iba, nagre-relocate na. Kasi meron tayo sa ating land use and zoning, yung mga sala, yung mga non-conforming, ay kailangan mag-relocate na sila. So may moratorium up to 2017 ay magre-relocate na po sila. So ano ang nasa plano, paano mapaunlad yung ating, kung 75% ng ating kalupaan ay agricultural pa rin, pero hindi talaga na wala tayong ganong kalaki din na income o yung product ganong ka-productive yung ating yung agricultural area natin. Kasi po yung mga may-ari ng mga lupa, parang ginagawa na nilang idle yung lupa nila. Nag-aantay kasi sila ng mga investors na gawing subdivisions ng kanilang lupa. So parang, and ang isa pang problema, kaya hindi rin nagpro-prosper yung ating agricultural sector, mahal na rin po ang labor cost. Yung mga anak ng mga farmers, then ayaw na rin nila mag-till o matulungan yung mga magulang nila para magtrabaho doon sa bukid. Mas gusto na nilang magtrabaho sa mga malls o sa mga factories. So yun ang isang problema. And then siguro kailangan natin ng mas matinding research and R&D, research and development, kung paano, ano ba ang gagawin natin sa mga nakatiwangwang na lupa na ito. Ito ay challenge sa agricultural office siguro natin.
natin kung paano natin ma-encourage ang farmers na nagtaniman ulit yung kanilang mga idle agricultural lands. So, yun ang mga concerns kung bakit hindi masyadong productive yung mga idle lands natin, yung mga agricultural lands. So, ang plano, actually, doon sa State of the Local Governance Report, yun pong meron din kasi rating na system ng DILG kung paano nagde-deliver ng services ang isang LGU, Local Government Unit. Ang pinakababa po, aminin ko, ay agricultural, yung ating mababa ang rating ng government sa yung paano pagpapaunlad ng agricultural sector. Pwede akong makisingit ng isang tanong. Ang agrikultura ay nagiging hindi masyadong kaakit-akit para sa mga magbubukid natin sa ngayon sapagkat ang kanilang produkto ay masyadong murang na ipagbibili. Pero kamakailan lamang ay may isang grupo ng mga incheck na nagpunta dito at naghahanap ng mga malalawak na taniman ng palay. At tayo ang walang maibigay na kung ilang libo o kung ilang milyong hektarya na siyang kailangan nila. Sapagkat sila ay ang kanilang trabaho ay mag-manufacture ng mga products out of this farm, yung ating mga produkto. Ang alam lamang natin ay ang traditional na magbukid. Yun ang alam lamang natin sa ngayon sa agrikultura. Baka mabuting isama natin sa ating program sa long-term plan ng ating city ay ang encouragement ng mga negosyo o ng mga organisasyon na magkaroon ng institution or ng mga activities na gagamit ng ating mga produktong bukid at magkakaroon ng mga iba-ibang produkto na mayroon tinatawag tayong value added para sa ating mga farm products. Mayroong incentive ang ating gobyerno sana para sa mga ganong activity. Para sa ganon ay di mabibili pa rin ng mahal ang mga produkto at patuloy ang kanilang pagtangkilik sa kanilang activity. Thank you very much. Ang ako po ay umaayon sa kay Engineer Andal sapagkat sa ibang bansa po ay pinatitibay muna nila ang agrikultura bago sila pumasok sa industriya. Kaya kailangan po ay magkaroon ng training ang ating mga farmers kung paano nila mapapaunlad ang kanilang pananim. At kami naman sa pribado sector, kami hahanap ng investor na maglalagay ng mga planta na ang lalabas ng sinasabi ni Engineer Andal na value-added products ay siya nating i-export at makakapagbigay sa atin ng hanap buhay, makakaroon ng pabrika. Bukod sa ang mga farmers natin na nagtatanim, ay meron pa tayong produktong pambenta na ito naman plantang itatayo ito ay makakapagbigay ng employment dito sa atin sa mga Lipenyo. Yun lang po. Thank you very much. Ang susunod magtatanong si President-elect Alvin. Ang katanungan ko pong ito ay tungkol sa populasyon. Miss Peña, ito po ay nabanggit po ninyo kanina ang tungkol sa population growth ng Lipa at nabanggit din po ninyo na pati po mga release natin ay nagkakaroon na ng mga shanties at saka mga napupuno na. Ngayon po, ang katanungan ko po ay, ang city po ba ng Lipa ay mayroong solid plan tungkol dito sa mga migrants na mga nagtatayo na para bang hindi naman natin nasabing squatter o ano ha. May ano po bang mga plano ng city tungkol dito sa mga tao na pupunta dito at yun basta na lang nagtatayo ng mga shanties diyan sa Riles.
ang pamahalang lokal po ay mayroong programa, yung Pabahay Sariles. So, yun pong buong stretch na hindi na ginagamit ng PNR from Bugtong to Banay-Banay, 12 hectares, more than 12 hectares po yun, ay i-declare na po ng Sangguniang Panlunsod as socialized housing project ng city government. So, meron na pong approved subdivision plan po noon, na approve na rin po. And ito po ay pinag-aaralan, meron kaming study po na ginagawa kung paano ito ang magiging, paano yung sistema ng scheme para pumagaan sa mga homeowners later on ng kanilang pagbabayad para mailagay na rin sila sa tama, para meron na silang ng bahay na naaayon naman sa kanilang sa kanila na hindi lamang sa mga shanties. So ito po ay meron na tayong actually ang city government naglaan na rin po ng 5 million para makapagsimula ng yung first 100 houses together with the angkop, yung Gawad Kalinga. So nakapagsimula na po, and ito po ay tuloy-tuloy na para makapagpatayo na rin po ng nararapat na bahay para po sa kanila. Thank you very much. Ang sunod kong tanong kay Kenneth Villarreal. Sir, sa mga plano po ng Lipa City ngayon, paano po kayo, anong papel ang ginagampanan niyo po dito sa pagbabagong mukha po ng Lipa City? Magandang umaga pong muli. Malaki po. Sa akin nga ho, sa ngayon, sa narinig ko kay sarap pakinggan na kay Ma'am Pepina na ang Lipa pala ay patuloy na umuunlad. Ganon din naman sa ating mga counterpart dito na nagsisilbing katuwang din ng ating siyudad ng Lipa sa pag-unlad. Nakita na natin yung solusyon doon sa mga problemang binibitawan ni Ma'am Peña. Ganon din naman, nais kong ipaalam kay Ma'am Peña na ang ating kasundaluhan po ay katuwang din ninyo. Sa katunayan, hindi lang ho kami sa mga rural, meron din ho tayong tinatawag dito sa white area o yung dito sa urban poor. Sa katunayan, yung napag-usapan natin kanina na kaya inimbitahan namin para mag-lecture doon sa Bugtong, na kung saan ang audience ay mga taga roon sa Bugtong, yan po ay para malaman nila kung ano yung mga programa ninyo. At sa katunayan, tulad ng nasabi ninyo na nanggagaling sa mga tao yung programa, diyan po sa pakikipagtulungan na yan ng ating kasundaluhan, malalaman ho natin kung ano-ano pa yung mga kailangan para mapaunlad natin yung tulad nilang nasa urban poor. Alam din naman natin na yung tulad ng mga grupo, yung mga sectoral group na naandyan, ay pinapasok ng mga kaliwa. At sila yung madali nilang ma-agitate o madaling alabin ang damdamin na sa ganun ay makuha nila ang simpatiya. At yan po ay binibigyan natin ng atensyon dahil nakikita natin yan ang madali nilang nakukuha. Kung kaya mayroon po tayong isang team doon na nakapokus sa urban poor sa pamumuno ni Lieutenant Lebeste, yung na-meet niyo po. Siya po ang aking opisyal na nakatutok doon upang alamin lahat ng mga problema at yung pakikipagtulungan namin sa inyo ay masolusyonan natin yung problema nila. Tulad doon nung nabanggit niyo tungkol sa pabahay. Yan po'y isang malaking issue sa kanila na ginagamit ng mga grupong makakaliwa upang nang sa ganun ay makuha nila ang simpatiya ng mga ito upang mapaanib sa kanila. Nais ko rin nung ibalita sa inyo na maganda ang relasyon ng ating kasundaluhan sa mga taga riyan sa Bugtong. Natutuwa nga ako nang malaman ko sa inyo na yan pala'y na-aproba na yung 12 hectare na ibigay sa sa madalit salita, nasolusyonan natin yung isang problema nila dyan na ginagamit nilang primerang issue para na sa ganun ay mapag-alab yung damdamin ng mga tao dyan. So kung titingnan ho natin sa kabuuan, habang patuloy na humihina rito ang CPP-NPA sa Batangas at patuloy namang umuunlad yung kabuhayan ng mga tao dito, naniniwala po ako na hindi magtatagal at tuluyan ang mawawala ang insurgency dito sa ating lalawigan at mapapabilis ang pag-unlad ng ating lalawigang Batangas. Yun lang po. Thank you very much, sir. Si Director Maramparo.
Good morning to all. Good morning, Ma'am Peña. Ito sigurong planning na inyong kinakatawan ay malaki may itulong sa ating mamamayan, lalo na sa agrikultura. Kasi ang problema sa agrikultura, hindi nakikita ng planning. Ang sistema doon ay hindi nakakarating sa planning, kaya malaking problema sa agrikultura. Tulad na lang halimbawa ng ating pagtatanim ng kape, paminta na pangunahing produkto ng Batangas o ng Lipa. Ang naging sistema nung una, magbabayad kami sa mga tunay na farmers, yung mga nagpapatanim o may mga lupa, nagbabayad ng 180 a day. Pero wala nang magtanim, wala nang mag-ani, kasi ang 180 a day ay natatalo ng mga nagtatrabaho sa high school, nagtatrabaho sa mga SM, mga mall, Robinson, na minimum. So kung babayad ang mga farmers na tulad namin nangangapital sa farming, kung babayad ng minimum, ay ang pinaghahanap buhay na lang namin ay yung farmers. So, kaya kailangan may check and balance dito. Kailangan na magtagbo dun sa gitna, yung parehong masaya, parehong kikita. Yan ang isang problema ng ating agrikultura. Kaya sa palagay ko ngayong taong ito, siguro mga 5% na lang ang farmers. Ang iba, matanda na, hindi na makatrabaho, namatay na ang iba. So yung mga interesado lang ang mga anak ang nagpa-farming. Wala na tayo talagang tunay na farmers na tulad nung araw. Kaya napakahina ng ating agrikultura dito sa Batangas. Sige, sa susunod, imbitahan natin yung taga-Department of Agriculture naman para mas comprehensive yung ating gagawin na pag-iimbestiga kung bakit kulang nga talaga. Seemingly mayroong kaunting pagkukulang sa agricultural sector. Napansin ni President Pete, napansin ni Mar, at napansin din ni Albin. Si Meds, baka mayroong tanong din si Meds. Thank you. Mag-aryan o gamitin ng mga idol lang. Wala po akong itatanong kasi po yung sa amin, ang nangyayari sa akin is the conduit ng information coming from the national. Ang role po namin nung huli ay maging evaluator nung Councilors League. At iniano namin ng sanggunian kung sila ay sumusunod dun sa pamantayan natin sa Philippine Millennium Development Goals. Kung mayroong ordinansa tungkol sa environment, sa kalusugan, sa agrikultura, yun po lahat ay may mga pamantayan ng ating DILG na inaasahan naman namin na kahit sa pagpapalit ng administrasyon, yung development goals ay pare-pareho rin kasi yun ay tungkol sa poverty, education, environment, and those things. Thank you. Maraming salamat si Ed. Magandang umaga po ulit sa atin lahat. Ma'am, tungkol po sa edukasyon, napakaganda po na nabanggit nyo kanina na ang ating pong education dito sa Lipa ay napakaganda na ng ratio between the students and the teachers. Napakaganda rin po ng programa po ng ating local government regarding po dahil ng free tuition fee lalo na po sa mga public schools hanggang high school po yan, di ba po? Sa nakikita ko po sa takbo ng usapan natin kanina, natutugunan po ng maganda sa section ng education. Pero po, pagdating po natin sa dinadaing po nila na wala na raw farmers, wala nang ganito, wala na magtatrabaho because everybody's going to those, yung mga white-collar jobs na. Call center agents, sa mga SM na mga, gano'n na lang ang kanilang trend. O wala po ba tayong plano na maglagay ng mga vocational schools for colleges? Free. Halimbawa po, kagaya ng ginagawa nila sa high school, para po maengganyo naman natin dito po sa part ng, let's say, advanced farming, at yung po mga bagong technology po regarding na makakatulong sa atin sa agriculture, na problema po natin ang manpower.
Kasi po siguro kung sila ay may tamang technique, hindi na po yung kagayan dati. Wala na po talaga magbubukid ngayon, magtsatsaga, magdukal, kung ano-ano. So if we have advancement in this kind of thing, na siya nila ay meron din silang presteho dahil sila ay nag-aral para sa ganitong klaseng trabaho. Baka po meron tayong ano po masasabi po natin doon? Pwedeng sumagot. Naalala ko lang po, mayroon tayong Badaco, Batangas Dairy Cooperative, na dinadayo po yan ng mga taga Baguio, taga kung saan-saan, kasi nag-i-enroll sila sa dairy farming. Hindi lang natin nalalaman, minsan kasi yung communication, hindi extensive. But nung pumunta kami doon, nakita ko na may mga estudyante sila, siguro mga 6, 10 batches, from other provinces, even from the Visayas. Okay. Thank you. So that answers the questions of Edna. One of the questions. So si Gladys. Gladys? Miss Peña, ang aking pong question ay, we believe na kayo po ang authority dito sa Lipa para sa planning po ng ating improvement ng bayan natin. Paano po kaya kung merong mga suggestion at meron din pong nakikitang plano ang ating mga, let's say, NGOs, kayo po ba'y nag-entertain ng mga suggestions? Actually, ulitin ko yung sinabi ko kanina. Hindi po yung tanggapan namin ang gumagawa ng plano. We just integrate yung mga plano ng iba't ibang sektor. So sa pagpaplano, nandyan lahat, ang NGO represented po dito. Lahat, meron tayong federation ng NGO. So lahat represented dyan. Sa planning session, nandun po sila. So lahat yung mga ideas nila, ito i-input lahat nila sa planning session na yon kung ano man. And then kami lang ang bumubuo ng plano. So yung mga ideas manggagaling sa iba't ibang sektor. Although kami meron din ang mga ideas, pero mostly manggagaling sa private sector, sa academe at saka iba't iba pang, pati church kasama na rin po doon. Thank you. So si President Nori? Ang reaction ko rin yung tungkol sa academe. Ano bang mga school ang nag-o-offer nga na in line with agriculture? Siguro, alam naman natin, leading school, UP. Pero sino ba ang mga nakakapasok sa UP? Tama rin ang sabi ni Sir na kailangan, pag farming ang kinuha mo, nakaakibat pa rin doon yung prestige. So, yun ang magandang maging drive natin. Like kami sa Rotary, kami ay mag-career orientation. Pero wala kaming, never naming na-introduce ang agriculture kasi wala kaming speaker to motivate those high school students. So siguro for the year, let us concentrate on the main kakulangan ng ating bayan para yun muna yung ida-drive namin kasi minsan mga 5 schools, 10 schools na napupuntahan namin. And imagine hindi lang Lipa South ang mayroong career orientation. Siguro yun ang contribution ng isang NGO like na yun talaga ang na-identify ako rin bilang nasa academe na leading problem why agriculture does not grow. Wala, maski pag-usapan natin ng pag-usapan, talagang ang main talaga ay saan mag-aaral at anong benefit ng mga bata, anong prestige. Kasi sabi ng mga magulang, farmer na nga ako, magpa-farmer ka. Wag hindi. Pag computer ang course, tuwang-tuwa. Ay, naku, ang anak ko'y computer ang kinakuha. Sabi nga ganon. So from there, basically, the family has the influence. At walang farmer na pinangarap ang isang anak na maging farmer. So yun po yun. Pero, ma'am, sandali lang po. Meron lang po akong i-announce sa permission po nyo. Ang kasali po kasi ang Lipa South is sponsor bukas doon sa longest painting sa Batangas. Siguro po alam nyo rin, ito po ay gusto nating i-beat ang Portugal sa 3.5 continuous canvas painting. So ngayon po, ang drive natin for tomorrow is 7 kilometers. So lahat po ay inaanyayahan, all walks of life. At yun po ay isa ang ating club sa sponsor. Okay, thank you very much. Salamat Ate po. Nori. Meds, meron kami dadagdag? Nakalimutan ko po, ang Family Farm School po ay nasa atin din. May pambabae sila, yung isa nasa Dagatan, yung isa narito sa Lipa City, Balete.
usually, ang problema talaga because they're not funded. Ang facility nila ay malaki, mayroon silang mga trained personnel, pero syempre At lagi... saka, Meds, ang tingin ko dyan, the sector is not actively participating doon sa formulation ng policy natin. Yes. So dapat talaga buhayin natin siguro yung organizations na nag-represent ng agricultural sector, and then also the local government unit should invite that organization in order for them to be able to Yes. capture the requirements of that sector. Kasi minsan, these people are not very good at marketing themselves. Kaya medyo okay sila sa technical, okay sila dun sa kanilang expertise. Pero pagdating na sa marketing and letting people know that we have these projects, wala na. Thank you very much. So, siguro, tapos na tayo ng oras, ano? It's about 6 minutes na lang yung ating natitira. But, isang tanong na lang sa inyo, Madam, ano? Nabanggit ninyo na ang LIPA, ang prospect ng LIPA is pwede itong maging lugar ng, maging subdivision center ng mga karatig natin mga bayan. 105 subdivision mayroon tayo, no? Because yung sinasabi nyo na ang lugar natin ay napaganda ng climate dito, 1,220 feet above sea level tayo rito. Yung mga lugar na karatig natin ay pwedeng bahain at pwedeng dito sila mag-put up ng kanilang mga bahay. Diba? So, towards that end, ano yung mga preparation ginagawa natin? Anong mga activities, mga proyekto na titingnan natin para ma-address natin yung mga concerns pagdating ng panahon na magsipagpuntahan sila dito sa LIPA, Madam? Yes, pero first and foremost, LIPA is the center of trade and commerce. So yun ang role talaga ng LIPA sa Calabar Zone, yung trade and commerce and finance center. So with regard sa paglago, pagdami ng mga subdivision, kung paano ma-address later on ang mga negative effects nito, actually meron, malaki talaga ang magiging challenges na haharapin ng government sa pagdami ng population dahil sa pagdami ng subdivisions dito sa LIPA, like yung sa kakulangan ng tubig, yung sa ating solid waste. So ito po ay sa ngayon siguro sa pagpaplano sa susunod i-address po ito. Yung pong mga subdivisions po natin, ang nagre-review po ng mga yung sa water ay nire-review din po ito. Hindi namin inaaprubahan ng mga subdivisions na wala pong review ng ating water district. So more or less alam po nila kung ito bang mga darating na mga subdivisions just in case puno na ay kaya pa rin nila. And nire-review din po ito ng ating BATELEC when it comes to yung sa power supply. And pati yung pagdidrill po nila ng water system po nila, meron din po certification ito ng National Water Resources Board. So lahat po ito, pati yung pagsira nila o kung ito ay makasira ng environment, hindi rin na-approve ang mga subdivisions na walang environmental compliance certificate. So lahat po, pati DAR, may clearance po ang DAR, may clearance ng DA. So lahat ng mga national agencies na may concern ng paggamit ng mga lupang ito ay meron silang clearance and mga permit na ibinibigay bago po ma-approve itong mga subdivisions na ito. So with that, with yung mga ibang darating na concerns, ay nakita na po nila yon, kaya in-approve nila mga yon. Thank you very much. Pero bago tayo magpaalam po sa ating palatuntunan, gusto ko pong i-acknowledge po ang presence ng aking mga dating kasamaan po sa Rotary Club of LIPA South, si Past President Cherry Reloba, classmate ko yan. Baka pwede magsalita ka dyan, Past President Cherry. At saka baka pwede mag-attend ka regularly din sa programa natin. Sure. Hi, magandang umaga po sa inyong lahat, sa lahat ng nanonood, at lalong-lalo na sa ating birthday celebrant, si Past President Ding Andal. We're so happy to be here at natutuwa ako sa programang ito na sana po ay magtuloy-tuloy na at maraming nabibiyayaan, maraming natututunan at sa usapan sa every Sunday, natutuwa ako at nalulugod na maraming nakikinabang sa pakikinig sa programang ito. Good morning po sa lahat. Thank you very much, Past President Cherry Reloba. Bueno mga kaibigan, tayo po ay magpapaalam na sa ating palatuntunan at
as usual, hingan po natin ng parting words ang ating pong mga kasamaan po sa Rotary at sa Batangas Chamber of Commerce and Industry. Unahin po natin ang ating birthday celebrant na si Ding Andal para sa kanyang parting words. Ding? Maraming salamat mga kasama sa Rotary, sa Batangas Chamber of Commerce at sa ating panauhin si Miss Peña. Salamat sa aking mga anak na dumalo sa ating programa ngayong araw na ito. Ang ating napag-usapan ay nagbukas ng ating pagkilala sa marami pang mga concerns na dapat ay i-address ng ating mga plano ng paglago na pagsulong ng ating lungsod. Kasama ang paggamit siguro na ma-incorporate ang pagpapalaganap ng paggamit o pag-encourage ng paggamit ng teknolohiya o ng information technology hanggang doon sa barangay, hanggang sa bukid, hanggang sa taniman. Ang pagbibigay ng pansin ng pamahalaan sa mga programa na magpapasigla ng ating agrikultura na sa katunayan ay siyang prima sa lahat ng mga activity ng mga community kamukha na sa atin at saka ng iba pang bahagi ng Pilipinas. Gayon din, yung paglago ng ating pagsulong natin, pagunlad natin ay magdadala ng maraming mga basura na sa ngayon ay malaking problema na nga natin, ay kailangan na rin sigurong pagplanuhang mabuti sa lalong madaling panahon ay maisagawa yung ating mga segregation, pagkilala natin sa pag-iimis ng ating sariling basura sa ating sariling bahay, sa ating sariling subdivision, sa ating barangay. Kumbaga, kanya-kanyang imis. Kanyang basura, kanyang imis. Yun na lamang po, siguro ay sa darating pang panahon ay maaari kaming makipag-ugnay pa sa inyong tanggapan. Si President Pete Calao. Bago po ako magpaalam, gusto ko po sana ipagbigay alam sa ating mga kapwa Batanggenyo na ito pong mga nagdaang araw ay kami po ay naimbitahan ng aming Provincial Administrator na si Ginoong Vic Reyes na sumali sa kanila pong Provincial Planning Plan. At kami po ay natutuwa, kasama po dyan ang mga kooperatiba, kami pong nasa livestock industry at ilan po mga pribadong sektor. At sana po ay hinihiling ko po sa ating pamahalaan ng Lipa na at kami po ay nagpapasalamat din sapagkat kami sinasama nila sa kanilang plano upang mapalaganap ang industriya ng agrikultura at ng trade and commerce po dito sa bayan ng Lipa. Maraming salamat po. Director Mar Amparo. Good morning po. Sana po ay magkaroon ng magandang pag-aaral ang ating planning tungkol dito sa agrikultura dahil ang agrikultura po ang siguro makakaambag ng malaking pondo sa ating pamahalaan pag ito ay nagbigay ng magandang sigla kasi ito pong 74% ng kalupaan ng Lipa ay napalaki pong industriya nito. Marami pong walang trabaho, mabibigyan ng trabaho at marami pong investor ang maaaring pumunta dito sa ating bayan at maaaring magkaroon ng magandang development. Sana po ay matugunan ng ating city planning. Salamat po. Meds. Tuloy-tuloy po natin pagsamasamahan ng Up Batangas. Kung gusto po nyong sumama sa programa o makiko-cooperate sa amin, ako po ay nasa Facebook. At ang Batangas Chamber po ay nasa internet. So mag-browse lang po kayo and get in touch with us. You can ask us anything. We can provide you with information. Ed. Maraming salamat po uli sa muli niyong pakikinig dito po sa Up Batangas. Atin po sana itong tuunan ng pansin po lagi at atin pong bigyan po ng cooperation ang ginagawa pong usapin dito sa Up Batangas para po sa ikuunlad ng bayan ng Lipa.
Maraming salamat po sa ating guest from City Planning. Napakalaking tulong po ang informasyon na ating naibigay sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Past President Nori. People's participation. Gaano kaganda ang planning, ang implementation, and everything. Kailangan po mag-participate. Regardless po kung all walks of life. So, yun pa. Salamat po at nakasama kami sa araw na to. Assistant Governor Cherry. Past. Okay. Though pahabol lang ako dumating, pero I know na maraming makikinabang sa naging discussion this morning at natutuwa ako dahil malaki ang naitutulong ng ating programang ito sa nakakarami sa ating komunidad. Magandang umaga po ulit. President-elect Alvin. Palagi pong sinasabi, tinatawanan ako ni Ted Calaw, hindi po ako nagsasawa na sa pagpapaalala sa inyo. Yung mga nagmamaneho dyan sa lansangan, sumunod po kayo sa batas trapiko. Ang ating pong kaling ngayon sa papuntang Lipa, napakasikip. Kaya po kayo mag-iingat, sumunod po kayo sa batas trapiko. Palagi ko pong ulit-ulitin yan. Maraming pong salamat. Nais ko lamang pong sa muling pagkakataon ay sumaludo dito sa Combat Brigade ng Philippine Air Force sapagkat ang kanilang manner ng pag-combat ay ang pagtulong sa ating mga komunidad. Please remain as you are, a Pinoy Big Brother. Congratulations, Colonel. Salamat po. Thank you. Pero siguro kukunin ko itong pagkakataon na ito na makita natin yung ating sponsor dito. Si Dean. Dean, pakibigay nga ng microphone si Dean at para sa yung greetings and your message also to APAP Batangas. Dean. Okay. Yan ang Good benefactor morning. namin dito. Good morning sa inyong lahat. I'm happy to be here for this morning. Kasi napaka-special po ngayong birthday po ng Tito Ding. Happy birthday. Kaya po ako nandito. And full support naman po ang Blue Sapphire sa APAP Batangas. Thank you very much, Dean. And then, sa parting words ng ating group commander ng 740th Combat Group. Marami pong salamat sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa APAP Batangas. Sana po patuloy nyo pong tangkilikin ang programang ito para sa higit na ikauunawa kung paano ang inyong kasundaluhan ay nakatutulong at naging katuwang hindi lang sa pangkaloob na seguridad ng ating probinsya kundi pati na sa pag-unlad ng ating Batangas province. Maraming salamat po. Magandang umagang muli. Thank you very much, sir. At ang ating pong resource person galing po sa City Planning Office po ng City of Lipa, si Madam Fe Peña. Una, ako nagpapasalamat sa mga organizers ng APAP Batangas, sa Rotary Club of Lipa South, lalong-lalo na kay Engineer Ding Andal sa kanyang pag-invite sa akin dito. Although, nung una ako'y nag-aalangan kasi nasa threshold tayo ng pagpapalit ng administration. And sa pag-unlad po ng Lipa ay hindi, malaking bagay ang nakasalalay sa taong bayan. Hindi po ang nasa mga pamahalaan ay nagbibigay lamang po ng giya ito, pero ang malaking parte pa rin ay nasa taong bayan. Hindi kailangan gumawa ka ng malaki, kundi yung mga maliliit na bagay, sumunod sa mga batas. Madami tayong mga maliliit na kayang gawin. And with that also, kung ano man ang gusto nyo malaman sa pamahalaan, meron tayong website www.lipa.gov.ph. Maraming magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you very much, Madam Fair. So mga kaibigan, dyan po nagtatapos ang ating pong panatuntunan at tayo po nagpapasalamat sa ating pong sponsors, kay Dean sa pagpagamit po ng napakagandang restaurant ng Blue Sapphire, napakalamig at ang pagkain dito napakasarap din. Yes. And sa ating mga kasamaan, galing po sa Rotary Club of Lipa South at saka sa Batangas Chamber of Commerce and Industry, ito pong interaction nito ay magtutuloy-tuloy
ito para ma-empower natin yung mga ordinaryong mga kabayan natin tungkol po sa participation po sa policy making, policy formulation, at ito ang dahilan kung bakit palagi po namin iniimbitahan yung iba't ibang mga opisyal ng ating pamahalaan para mapakinggan nila kung ano ang mga hinaing at saka gustong i-contribute ng ating mga kabayan. So sa pangalan po ng ating mga kasamahan po galing sa technical na pinamunuan po ni Director Ruel Villaruel, kay Florante Huerno, kay Liobert Alea, kay Ryan Silva, Wendell Gonzales, kay Camille Tumesa at kay Ruel Samudio. Ako po si Lieutenant Colonel Jerry Samudio at tayo po ay mapanood sa Cable TV Channel 6 from 8 o'clock up to 9 o'clock in the evening, at sa DWDD Armed Forces Radio naman mamaya pong 12 to 1 at saka Friday 12 to 1. At yan po ang lumalaki at lumalakas na programa natin dito po sa Lipa. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay and happy birthday kay Ding.